Isang matiwasay na araw po sa inyo, Misteri. Ako nga po pala si Elsa. Sa ngayon ay 36 na taong gulang na. Natutuwa po akong marinig ang mga kwento nyo sa YouTube. Paborito ko po kasi yung mga horror stories at isa po kayo sa mga naging paborito kong pakinggan. Dahil po doon, naisipan kong ibahagi ang kwentong matagal ko nang itinatago at naranasan ko noong ako'y dalagita pa lamang. Sana po bigyan nyo ng pagkakataong pakinggan ang aking kwentong kababalaghan. 16 na taong gulang pa lang ako nang mangyari ito. Nakatira sa maliit na barang-barong sa gilid ng estero kasama ang aking mga magulang at 6 na kapatid. Misteri, lumaki po akong mahirap, sanay sa gutom at pagod. Dito po sa amin, sabay-sabay kaming natutulog sa isang lumang banig. Sa araw, tinutulungan ko si nanay magtinda ng lugaw, habang si tatay naman ay pumapasada ng padyak. Simple lamang po ang itsura ko. Maliit, morena, at madalas luma ang aking damit pero malinis. Isang araw, nagpunta sa amin si Aling Bebang at ibinalita nito na naghahanap ng yaya ang amo niyang mayaman. Agad pong tumibok ang puso ko sa kaba at saya. Sa wakas, may pagkakataon akong makatulong sa pamilya namin. Lumipas ang mga araw at sinundo na nga ako papunta sa kanila. Pagdating ko po sa kanilang bahay, nanlaki ang mata ko sa laki at ganda ng lugar. Hindi ko po maipaliwanag ang pakiramdam. Para bang ibang mundo, Misteri. Ang bahay po nila ay parang isang mansyon. Sa labas pa lang, ang damuhan nila ay mas malinis pa sa sahig ng aming bahay. Sa harap ng bahay, may malalaking bintanang salamin at pintuang kahoy na may ukit ng mga magagarbong disenyo. Pagpasok ko, nakita ko ang makintab na marmol na sahig na parabang salamin. At sa taas, may chandelier na kumikislap tulad ng mga bituin. Ang sala, puno ng mamahaling kasangkapan. May mga sofa na hindi ko kayang hawakan at mga larawang nakasabit na parang gawa ng sikat na pintor. Napadaan din kami sa kusina na puno ng mga gamit na noon ko lamang nakita, tulad ng malalaking ref na mas malaki pa kaysa sa akin. Sumalubong sa akin ang isang matanda. Ito pala ang mayordoma na si Aling Nida. Siya ay may edad na at bahagyang mukhang mahigpit. Tinuro niya sa akin ang mga gagawin ko at ang mga patakaran sa bahay. Elsa, ito ang dapat mong tandaan. Kapag sumuway ka, baka mapaalis ka rito nang hindi ka pa nagtatagal. Tumango lamang ako habang hawak-hawak ang maliit kong bag. Madali lang naman ang mga patakaran, Elsa. Una, bawal lumabas sa kwarto sa 10 oras ng gabi. Ang lahat ng kailangan mo ay nasa maid's room naman.
At pumasok nga kami sa maid's room, Mystery. Para itong maliit na bahay. May ref, aircon, water dispenser, sariling CR at maliit na kusina. Ano man ang mangyari, huwag kang lalabas kahit makarinig ka ng ingay. Nandito naman kaming lahat kasama mo. Kung sakaling may emergency, ay lahat tayo ay sabay-sabay na lalabas. Pero kung mag-isa ka lamang, bawal. Bawal ka ring pumasok sa master's bedroom kahit anong oras. Papasok ka lamang doon kung ikaw ay ipapatawag. Ganoon din sa kwarto ng mga bata. Isa lang ang kwartong pwede mong puntahan. Iyon nga ang kwarto ni Baby Mateo. Sa mga oras na yon, Mystery, hindi ko naman ninanais pa na makapunta sa iba't ibang mga kwarto sa mansyon na yun dahil napakalaki nito at sapat na sa akin ang ilang mga bahagi lang ang mapuntahan ko. Mas pabor nga sa akin yun dahil hindi ako mapapagod at hindi rin ako masyadong uutusan. Tango lamang ang naisasagot ko kay Manang Aida. Hindi ko rin kasi maiwasang mamangha. Tulala pa rin ako sa nakikita ko dito sa maid's room. Ang magiging pansamantalang bagong tahanan ko. Mystery, napakaganda po ng kwarto na to. Di hamak na mas maganda pa ito kaysa sa bahay namin. Hindi ko ma-imagine noong mga panahon na yon na makakatulog ako sa ganong kagandang kwarto. Pagkatapos ay tinuro ni Aling Nida ang nursery ni Baby Mateo. Napakaganda po ng kwarto niya. Puno ng laruan at magagarang gamit. Naroon din si Baby Mateo, natutulog sa kanyang crib. Napaka-cute niyang bata, malusog at talaga namang napakakinis. Halatang anak mayaman. Ang sabi ni Aling Nida, ang trabaho ko ay siguraduhing maayos siya at ligtas. Tulog pa po si Baby Mateo noon, kaya sinamahan ako ni Manang Nida upang bilinan pa tungkol sa ibang aspeto ng bahay at pag-aalaga sa baby. Habang naglalakad kami sa kahabaan ng koridor, sinabi niya na may 2 gwardya raw sa gate at hindi pwedeng lumabas kahit sino kung walang pahintulot mula sa aming mga amo. Habang naglalakad kami, biglang tumunog ang isang bell. Tumigil si Manang Nida at sinabing, Ang bell na iyan ay para lamang sa akin. Medyo mahina na kasi ang pandinig ko, kaya ginagamit nila ito kapag ako ang kailangan. Alika, isasama kita para makilala mo si Ma'am Deborah at Sir Luis. Nagpatuloy kami sa paglalakad at umakyat sa isang hagdan na parang gawa sa salamin. Mystery, ibang klase po ang lugar na yun. May sala na sa ibaba, may sala pa sa itaas. Nang marating namin ang malaking sala sa 2nd floor, halos hindi ako makagalaw sa ganda nito. Ang sala ay mas malaki pa kaysa sa buong bahay namin. Isama mo pa ang mga bahay ng kapitbahay namin. May malalaking bintana na natatakpan ng makakapal at mamahaling kurtina. Ang mga upuan ay mukhang malalambot
parang gawa sa imported na tela. Ang mesa sa gitna ay may mga ukit na parang hindi kayang gawin ng karaniwang karpintero. Sa gilid, may isang malaking estante na puno ng mga libro. Sa kisame naman, may chandelier na mas maganda pa kaysa sa nakita ko sa ibaba. Parang bawat ilaw nito ay kumikislap na parang mga alahas. Nang makita ko ang aming mga amo, napahinto ako. Nakaupo si Ma'am Deborah sa isang mataas na upuan na parabang isang trono. Misteri, napakaganda nito. Maputi siya. May mahabang buhok na parang alon at palaging nakaayos ang kanyang kasuotan na parang laging handa para sa isang malaking okasyon. Pero ang pinaka nakakasilaw sa kanya ay ang kanyang hikaw at kwintas na tila ba bituin at buwan na nakakulong sa ginto. Si Sir Luis naman na asawa nito ay nakaupo sa gilid. May hawak na isang baso na pakiwari ko ay alak ang laman nito. Natatandaan ko pa ang kasuotan nito noon. Simple pero mukhang mamahalin. Isang puting polo na perpektong planchado at itim na pantalon. Ma'am Deborah, Sir Luis, ano ho ang maipaglilingkod ko sa inyo? Sinabi ni Ma'am Deborah kay Manang Nida na maghanda ng mga kasuotan para sa kanyang mga anak dahil dadalo ang mga ito sa isang birthday party sa isang kakilala. Habang naroon kami, sinamantala ni Manang Nida ang pagkakataon upang ipakilala ako sa aking mga amo. Sir, ma'am, ito nga po pala ang magiging bagong yaya ni Mateo. Si Elsa po. Sa malambing ngunit malamig na tinig, tinanong niya ako. Kamusta ka, Elsa? Mabuti naman po, ma'am. Mabuti naman kung ganon. Siguraduhin mong alagaan ng mabuti ang aking anak. Mahalagang lagi siyang nasa maayos na kalagayan. Makakaasa po kayo, Ma'am Deborah. Ngumiti naman ito nang marinig ang aking sagot. Nakaramdam ako na parang ang bait niya bukod sa maganda siya. Huwag po kayong mag-alala. Ako na ang bahala sa kanya. Sigurado akong susunod siya sa lahat ng mga alituntunin ninyo. Bumaling ito kay Manang Nida at tumango ito. Muli, inulit ang kanyang utos tungkol sa paghahanda ng mga kasuotan at pinabalik na muli kami sa aming mga gawain. Matapos ang tagpong yun, muli kaming lumakad pabalik ni Manang Nida. Elsa, huwag mong kakalimutan ang oras ng kain ni Baby Mateo. Mahigpit ang bilin ni Ma'am Deborah tungkol rito. Nagpatuloy siya sa pagsasalita habang inililista ko naman ang mga sinasabi niya. Alas 7 ng umaga. Paiinumin mo siya ng kanyang gatas. Alas 9 naman, shake o blended food ang ipapakain mo sa kanya. Alas 12 ang kanyang tanghalian. Sa alas 3 naman ang merienda. Alas 6 ay kakain siya ng hapunan. At alas 9 ng gabi, blended food ulit. At kailangan ng tuloy-tuloy na nutrisyon ay kakain ulit siya pagdating ng
12 ng hating gabi. Napatango naman ako at pilit na iniintindi ang sunod-sunod na schedule. Hindi mo na rin kailangang magluto o maghanda. Ang lahat ng pagkain at gatas niya ay ihahatid na sa nursery. Nakaayos na ito mula sa kusina. Ang trabaho mo lang ay siguraduhin may pakain ito sa kanya sa tamang oras. Tumigil ito sandali at tumingin sa akin. Elsa, huwag mong babawasan o dadagdagan ang pagkain. Sundin mo ang eksaktong dami ng ibinigay at hindi ka pwedeng magdagdag ng ibang pagkain na hindi galing sa kusina. Pagkatapos mong maibigay sa kanya ang pagkain ng 12 ng gabi, ay maaari ka nang bumalik kasama namin sa maid's room. Ang balik mo na ulit doon ay 7 ng umaga o kahit 6:30 para makapaghanda ka. Opo, Manang. Gagalingan ko po sa trabaho ko. Malaking tulong po ito para sa pamilya ko. Nga po pala, Manang. Bakit hindi po sinama si Baby Mateo sa party? Hindi po ba para sa mga bata rin yun? Sandaling tumahimik si Manang Nida bago sumagot. Masyado pang maliit si Baby Mateo para sa ganoong party at hindi pa naman niya ma-enjoy iyon. Bukod ron, ayaw nila ma'am na ma-expose siya sa maraming tao. Mahina kasi ang katawan niya at baka magkasakit ito. Tumango na lamang ako. Sa kabila ng mga tanong sa isip ko, pinili kong huwag nang usisain pa. Sa isip ko noon, napakaswerte ko na sa trabahong ito. Ang sweldo ko po, Manang, napakalaki para sa tulad ko. 10,000 kada buwan, tama? Oo, Elsa. Kaya't pagbutihin mo. Maraming nag-aasam ng trabahong iyan. Pinili ka dahil ikaw ang nakita ng kakayahan. Habang papalapit kami sa nursery, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad. Ngunit mas ramdam ko rin ang saya. Misteri, sanay na rin naman akong mag-alaga ng bata dahil sa dami ng mga kapatid ko. Hindi naman ganon kahirap ito, ngunit may bahagyang paninibago dahil sa mga patakaran na binigay nila sa akin. Sa kabila ng pagod na darating, handa akong magsakripisyo para sa aking mga magulang at sa aking mga kapatid. Salamat po sa tiwala, Manang. Sabi ko bago ito tuluyang umalis upang maghanda na ng mga utos ni Ma'am Deborah. Nung mga unang linggo ko sa pananatili sa bahay ng pamilya, masasabi kong masaya ako, Misteri. Una, nakakakain ako ng 3 beses sa isang araw at hindi lang basta pagkain, kundi masasarap at iba-ibang putahe. Ang tanging trabaho ko lang ay magbantay kay Baby Mateo, kaya't pakiramdam ko noon ay magaan ang lahat. Ngunit sa kabila ng saya, unti-unti akong nakaramdam ng lungkot para kay Baby Mateo. Simula nang magsimula akong magtrabaho roon, ni minsan ay hindi ko nakita na binisita siya ng kanyang mga kapatid o kahit ng kanyang mga magulang. Madalas, lumilipas ang buong araw na kaming dalawa lamang ang magkasama sa loob ng kwarto. Kahit si Manang Nida ay bihirang pumunta sa amin.
Isang araw, habang kumpleto ang pamilya sa hapag at nag-aalmusal, naisip kong pagkakataon na yun upang ilabas si Baby Mateo. Gusto ko sanang makita siya ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Kaya't pinaliguan ko muna siya, binihisa ng magarang damit, at pagkatapos binuhat ko siya pababa ng hagdan. "Hello po sa inyong lahat," sabi ni Baby Mateo. Ang pabibo kong sabi habang pababa ng hagdanan. Masaya akong nakatingin sa pamilya nilang nagkakainan. Biglang napatayo si Manang Nida. Halatang gulat at kaba ang nararamdaman. Ay, por Diyos santo! Elsa, ano yung ginagawa mo? Ang sigaw niya, hindi pa man ako tuluyang nakakababa. Oh, for God's sake, Manang Nida, ano yung ginagawa ng yaya na yan dito? Halos lahat sa hapagkainan, pati na rin ng ibang kasambahay na abala sa pag-aayos ng kanilang almusal, ay napatigil at nagulat sa ginawa ko. Nagmamadaling tumakbo si Manang Nida patungo sa akin. Hinawakan ako sa braso at hinila ako pabalik sa itaas. Ano ka bang bata ka, Elsa? Hindi mo ba alam ang ginagawa mo? Manang, gusto ko lang naman pong makita ng mga kapatid at magulang niya si Baby. Hindi ba't kabilin-bilinan ko sa'yo na huwag mong ilalabas ang batang yan mula sa kwarto niya? Mahigpit ang hawak sa braso ko ni Manang Nida. Pagpasok sa kwarto, agad niyang kinuha si Baby Mateo mula sa akin at tsaka ako sinermonan. Sa gitna ng kanyang galit at pagsigaw, biglang may kumatok sa pintuan. Nagulat kami pareho nang makita naming si Madam Deborah ang pumasok. Tumigil si Manang Nida, halatang nag-aalala. Manang, pwede bang makausap muna si Elsa? Patawarin niyo po ako, Ma'am. Palalayasin ko na po siya ora mismo. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, Manang. Iwan mo muna kami. Gusto ko siyang kausapin. Nang makalabas si Manang Nida, agad siyang umupo malapit sa akin. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman, kaba o takot. Kamusta na si Baby Mateo, Elsa? Kumakain ba siya ng maayos? Tanong nito, malumanay ang tono. Aaminin ko, Miss Terry, nagulat ako sa mga tanong na yun. Ang buong akala ko kasi ay papagalitan niya ako. Opo, Ma'am. Hindi naman po siya nagiging pasaway. Ang sagot ko, napilit na nag-iisip ng tamang sasabihin. Ngumiti naman ito sa akin. Ganun ba? Mabuti naman na marinig yan mula sa'yo. Ma'am, pasensya na po sa nagawa ko kanina. Wala yun, Elsa. Kalimutan mo na. Pagpasensyahan mo na rin sila, ha? Nabigla lang yung mga yun. Maraming salamat po. Makakaasa po kayo na hindi ko na po uulitin yun. Huwag niyo lang po akong paalisin sa bahay. Hindi naman kita paaalisin, Elsa. Pero matanong ko lang, bakit mo nagawa yung kanina? Ang alin po? Yung paglabas po kay Baby mula sa kwarto niya? Oo. Bakit mo naisipang gawin yun? Kasi po, simula pa nung dumating ako dito, wala po akong nakikitang bumisita sa kanya eh. Kahit isa po sa mga kapatid niya, kahit kayo po ni Sir. Medyo naaawa po kasi ako sa kanya, para pong wala siyang pamilya.
Biglang tumahimik si Ma'am Deborah. Napansin ko na lang na yumuko ito at laking gulat ko nang makitang may dumaloy na luha mula sa kanyang mga mata. Ganun pala. Naintindihan ko. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ibinahagi ang kanyang kwento na hindi ko inaasahan. Noon ko nalaman, Misteri, na si Baby Mateo pala ay bunga ng isang madilim na kabanata sa buhay ni Madam Deborah. Nabuntis siya sa isang probinsya habang nasa bakasyon para sa kanilang farm business. Ang kanilang pamilya, si Manang Nida at ang kusinero lamang ang nakakaalam ng totoo dahil malaki na ang tiwala ng pamilya nila dahil sa tagal ng pagtatrabaho ng mga ito. At ngayon, Misteri, isa na rin ako sa nakakaalam ng kanilang sikreto. Dahil sa masakit na nakaraan, tila ba hindi matanggap ng kanyang asawa at mga anak si Baby Mateo. Doon ko naunawaan ang dahilan ng kanilang malamig na pakikitungo sa kawawang bata. Sa kabila ng lahat, nakiusap si Ma'am Deborah na alagaan ko si Baby Mateo. Huwag mo siyang pababayaan, Elsa, ha? Ikaw na lang ang maaasahan ko. Opo, ma'am. Hinding-hindi ko po siya pababayaan. Pagkatapos ng aming pag-uusap, ay humalik si Ma'am sa noo ni Baby na talaga namang nakapagpalambot ng aking puso ng panahon na yun. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko ang matinding pagmamahal ni Ma'am Deborah sa kanyang bunsong anak. Lalong napamahal sa akin si Baby Mateo matapos kong malaman ang kanyang kwento. Para na siyang isang nakababatang kapatid sa akin, kaya mas lalo kong pinabuti ang pag-aalaga sa kanya, Misteri. Isang gabi, habang mahimbing akong natutulog sa aking kwarto, may narinig akong kaluskos. Napabalikwas ako ng bangon. Iniisip na baka si Baby ang gumagawa ng tunog at nangamba ako na baka mahulog siya sa kanyang higaan. Ngunit naalala kong nandito nga pala ako sa sarili naming kwarto at ang kwarto ni Baby ay nasa itaas. Misteri, mahimbing kasi akong matulog, kaya ito ang unang pagkakataon na nagising ako ng 10 oras ng gabi. Tinignan ko ang oras, pasado 2:00 na ng madaling araw. Tahimik na ang bahay at wala akong nakikitang liwanag sa ilalim ng pinto ng aming kwarto. Habang nakikinig ako, naramdaman kong unti-unting naninindig ang balahibo ko sa katawan. Parang may naririnig akong mahihinang yabag sa labas. Kahit natatakot, lumapit ako sa pinto at inilapit ang tenga ko upang marinig ng mabuti ang tunog. Yung hallway kasi kung saan naroon ang aming kwarto ng mga kasambahay ay napakatahimik. Narinig kong dahan-dahan itong naglalakad. Sinusubukang buksan ang bawat pintong madaanan nito. Hanggang sa alam kong nasa tapat na ito ng pinto ng aming kwarto. Huminga ako ng malalim at naghintay sa susunod na gagawin nito. Halos madulas ako sa pagmamadaling umatras nang marinig kong
pilit nitong binubuksan ang doorknob ng pintuan. Tinakpan ko ang aking bibig at pinag-iisipan kung gigisingin ko ba sila Manang Aida o ang ibang mga kasambahay. Ilang segundo lang at naramdaman kong tumigil ito. Umalis na rin ang mga yabag na naririnig ko. At nang matiyak kong wala na, tumayo ulit ako mula sa pagkakaupo at dumungaw sa bintana. Laking gulat ko nang may makita akong isang lalaki sa labas ng bahay. Matipuno ito, mataas at kayumanggi ang kanyang balat. Nakatitig ito sa itaas na para bang nakatingin sa direksyon ng kwarto ni Baby Mateo. Sinubukan kong lumapit pa sa bintana para mas makita siya ng malinaw. Ngunit sa sandaling ginawa ko ito, bigla itong lumingon sa akin na para bang alam niyang nanonood ako sa kanya. At dahil sa gulat kong yun, napasagi ang kaliwang braso ko sa matalim na bahagi ng bintana at nagkaroon ako ng malalim na sugat. Agad tumulo ang dugo, halos umabot na sa sahig. Nang muli akong tumingin sa bintana, wala na roon ang lalaki. Sa kabila ng mahigpit na bilin ni Manang Nida na huwag lumabas ng kwarto tuwing hating gabi, napilitan akong suwayin ito. Kailangan kong makakuha ng paunang lunas sa malaking kabinet sa kusina. Habang naglalakad, ramdam ko ang sakit ng sugat sa aking braso at halos tumulo na ang dugo sa sahig. Pagdating ko sa kusina, kinuha ko agad ang alkohol at iba pang gamit, saka sinimulan ang paglilinis ng sugat. Ngunit habang nakatalikod ako, parang may nararamdaman akong nagmamasid sa akin mula sa dilim. Mayroon na naman akong narinig na yabag na papalapit sa akin. Pero tuwing lilingon ako, wala akong nakikita. Sa tindi ng kaba, binilisan ko ang paglilinis ng aking sugat at agad na nilagyan ng bulak at band-aid. Kumuha na rin ako ng basahan para punasan ang mga dugo na tumulo kanina habang naglalakad ako. Pero laking gulat ko nang mapansin kong malinis na ang sahig. Para bang may naglampaso na nito. Nagdalawang isip tuloy ako kung talaga bang may tumulong dugo sa sahig o guni-guni ko lang iyon. Matapos nun ay dali-dali na akong bumalik sa kwarto bago pa man may makahuli sa akin. Pagkagising ko kinabukasan, agad akong nagkwento kay Manang Nida tungkol sa lalaking nakita kong nakatayo sa labas ng bintana. Nagulat ito sa sinabi ko, pero hindi na siya nagsalita at agad na umalis nang hindi man lang ako binigyan ng sagot. Ilang oras ang lumipas at nang bumaba ako mula sa kwarto ni Baby, nakita kong nasa sala na sina Sir Luis, Ma'am Deborah at Manang Nida, kausap ang lahat ng security sa loob ng bahay. Mukhang nakarating na rin sa kanila ang kwento ko kay Manang Nida. Napansin ako ni Sir at agad akong tinawag. Elsa, halika muna sandali. Opo, sir. Ano po yun?
May nakita ka daw na lalaki sa loob ng bakuran, sabi ni Manang Nida. Totoo ba yun? Opo, sir. Kagabi po iyon. Nakatingin nga po siya sa bintana kung saan ako nakasilip. Pero bago po yun, nakita ko pong nakatitig po siya sa bintana sa isa sa mga kwarto sa itaas. Elsa, pwede mo bang sabihin kung ano yung itsura niya? May kalakihan po yung pangangatawan niya at may katangkaran din po. Medyo kayumanggi po siya at sa pagkakatanda ko, makapal din po yung kilay niya. Hindi sumagot si Ma'am Deborah. Ngunit tumingin siya kay Sir Luis na parang nagkaintindihan sila sa sinabi ko. Sige, maraming salamat Elsa ha. Bantayan mo na lang si baby. Sige po, ma'am, sir. Balik na po ako sa kwarto niya. Malaking problema nga iyon kung may taong nakakalabas-pasok sa bakuran ng bahay, gayong may mga nagbabantay naman dito. Malamang gusto lang makasiguro ni na Sir at Ma'am na ligtas ang lahat ng tao sa loob ng bahay. Habang dala-dala ko ang pinagkainan ni baby para dalhin sa kusina, narinig ko ang dalawang katulong na nagkukwentuhan sa gilid. Nakakatakot naman. Buti na lang, tulog na tulog ako kagabi, kaya hindi ako ang nakarinig ng mga yabag. Oo nga eh. Buti na lang, lagi kong sinisigurado na nakakandado yung pintuan natin. Kaya nga eh, nung bago rin ako dito, nung mababaw pa yung tulog ko, lagi rin akong nakakarinig ng yabag. Mawalang galang na po. Ano pong pinag-uusapan nyo? Saglit na tumigil ang dalawa at lumingon-lingon sa paligid. Nang makumpirma nilang wala ng ibang tao maliban sa amin, saka lamang sila sumagot. Hindi mo ba yun napapansin? Gabi-gabi naman na may lumalakad sa hallway natin. Oo, kaya nga may patakaran na bawal lumabas ng kwarto kapag hating gabi. Ganun po ba? Unang beses ko po kasing marinig yun kasi noon lamang po ako nagising sa kalagitnaan ng gabi dahil po siguro sa sobrang pagod. Nakakatakot, hindi ba? Opo, sobrang nakakatakot nga. Pero alam niyo po ba kung sino yun? Bali-balita, pero hindi kumpirmado na si Ma'am Deborah daw yun. Hindi kami nakakasiguro doon, pero ang sabi, may sakit daw siya sa pag-iisip at nag-iiba ang ugali kapag gabi. Saan niyo naman po nakuha ang balita na yun? Parang mukha naman pong normal si Ma'am Deborah. Ito nga, may mga doktor kasi na dati tumitingin sa kanya bago siya manganak. Ganun po ba? Nakakaawa naman po si Ma'am. Hindi ko alam kung maaawa ba ako o matatakot. Alam mo, kung hindi lang malaki ang sahod dito, matagal na akong umalis. Mahirap man paniwalaan ni Mystery, pero iyon na pala ang usap-usapan ng mga ibang kasambahay. Subalit nung nakausap ko si Ma'am Deborah, parang hindi ko talaga napansin na may problema siya sa pag-iisip. Kaya para makumpirma ko ang totoong nangyayari, hindi ako natulog ng gabing iyon. Inabangan ko ang naglalakad at para bang nagbubukas ng mga kwarto para mawala na rin ang agam-agam ng ibang kasambahay. Buong gabi akong nakaupo sa likod ng pintuan
pinakikinggan ang bawat tunog sa hallway. Halos mapapikit na ang mga mata ko sa antok nang biglang makarinig ako ng yabag. Naglalakad muli ito sa labas. Naririnig kong huminto ito at sa pagkakataong yun, hindi nito sinubukang pihitin ang doorknob ng kabilang kwarto. Sa halip, kusa itong bumukas. Oo, misteri. Bumukas yung isang kwarto at narinig kong sumara din ito. Laking gulat ko, misteri. Si Ma'am Deborah nga. Pero ang mas ikinabigla ko, kasama niya si Manang Aida at pareho silang nagulat nang makita akong nakatayo sa pinto. Elsa, bakit gising ka pa? Manang, bakit gising pa po kayo ni Madam Deborah? Pumasok ka na at bumalik ka na sa pagtulog. May nangyari po ba? Manang, halika na at nagmamadali na tayo. Naiwan nila akong nakatayo habang nagmamadali silang umakyat sa second floor. Dahil sa katigasan ng ulo ko, sinundan ko sila upang alamin ang dahilan kung bakit sila nagmamadali. Hindi pa man ako nakakarating sa second floor, ngunit tanaw ko na silang tatlo. Si Sir Luis, si Madam Deborah at si Manang Nida na nasa labas ng kwarto ni Baby Matt. Sa harapan nila ay naroon ang lalaking nakita ko nung nakaraang gabi. Misteri, bagamat kilala ko ang itsura niya, malaki ang ipinagbago niya kumpara nung una ko siyang nakita. Mas malaki ang katawan niya at para bang humaba ang uso at may pangil. Nadagdagan din ang mga buhok sa kanyang muka. Hindi ko maipaliwanag kung paano nangyari yun. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Ibang nilalang ito. Ang mas nakakapagtaka pa, buhat-buhat niya si Baby Mateo. Pakiusap, Benjo. Bitawan mo ang anak ko. Anak mo? Baka anak natin. Siya pala ang lalaking naikwento ni Ma'am Deborah. Akap-akap niya si Baby Mateo na umiiyak ng oras na yun. Anong balak mo sa kanya? Ibabalik ko lang kung saan siya nababagay. Pakiusap, Benjo. Kung pwede, ibigay mo na lang sa amin si Baby. Mas makakabuti yung lagay niya rito. Ibigay? Hindi ba't natatakot kayong lahat sa kanya at sa paglaki niya? Hindi totoo yan, Benjo. Mahal namin si Baby Matt. Lalo ako. Mahal? Napapansin niyo naman ang pagbabago sa kanya tuwing gabi. Kung paano siya gumagala at sinusubukan kayong pasukin sa mga kwarto niyo. Akala niyo ba? Hindi ko alam na halos ikulong niyo na siya. Hindi pamilya ang turing niyo sa kanya. Doon ko lamang napagtanto, misteri, na hindi pala si Ma'am Deborah ang naglalakad tuwing gabi, kundi si Baby. Pero kung paano yun nangyayari, hindi ko pa rin maintindihan. Tumahimik lang ako at tinuloy ang pakikinig sa kanilang usapan. Ano? Tuturuan niyo siyang maging katulad niyo? Pumapas lang ng inosenteng tao? Hindi mo kami kilala at wala kang alam sa gawin namin. Hindi mo alam ang pangangailangan namin at kailanman hindi mo yun maiintindihan.
Pakiusap naman, Benjo. Huwag mong ilayo sa akin ang anak ko. Alam nating lahat na aswang ang batang ito. Kaya sa ayaw nyo man o gusto, kukunin ko siya. Mas maibibigay ko sa kanya ang buhay na nararapat para sa kanya. Hindi siya nababagay rito. Sa isang iglap, tumalon ang lalaki sa bintana. Dala ang umiiyak na si Baby Mateo. Kita ko ang labis na pag-iyak ni Ma'am Deborah. Agad siyang niyakap ni Sir Luis at Manang Nida. Aalis na sana ako nang bigla akong madulas sa hagdan, dahilan para makita nila ako. Marahil nakita at narinig mo na ang lahat, Elsa. Pasensya na po, ma'am, sir. Hindi ko po sinasadya. Pasensya ka na rin at hindi mo alam na aswang pala ang inaalagaan mo. Napamahal na rin po sa akin si Baby Mateo, ma'am. Kaya hindi ko po magagawang magalit sa inyo o matakot sa kanya. Sinubukan naming itago at ilayo si Baby sa kanya, pero natuntun pa rin niya kami. Oo, ang buong akala namin lalaki siyang normal. Pero habang tumatagal, nagkakaroon siya ng mas matinding gutom, lalo na sa karne. Kung ganoon, ano po ang kinakain ni Baby na ibinibigay ko sa kanya? Normal na pagkain pa rin iyon, Elsa. Pero kailangan niyang laging busog upang hindi lumabas ang pagiging aswang niya. So, hindi po tao ang binibigay ko kay Baby? Hindi, Elsa. Katulad pa rin iyon ng kinakain natin. Mga karne ng hayop. Ang masama lang ay kapag malipasan siya ng gutom. Ayaw naming maulit ang nangyari sa dating nag-aalaga sa kanya, na nakagat niya ang kamay nito dahil lubos na natagalan sa pagkain. May isang insidente rin na aksidente niyang napas lang ang pusa naming alaga. At tungkol sa paglabas at paglalakad ni Baby Matt tuwing gabi. Maniwala ka Matt sa hindi, ikinagulat rin namin iyon. Naisip na lang namin na baka dahil sa tuwing gabi, sa oras na yon, ay mas malakas ang kanyang pakiramdam at mas mabilis ang kilos dahil sa kakaiba nga niyang pagkatao. Sa umaga parang isa lamang siyang normal na bata. Pero sa gabi, dito lumalabas ang kakaiba niyang kakayahan bilang isang batang aswang. Pero Elsa, wala pa ring muwang ang baby ko. Kung ano man ang mga nagawa niya noon, hindi niya yun sinasadya. Elsa, sana maging lihim na lang ito. Sana rin maintindihan mo kung bakit ganun ang turing namin sa kanya noon. Hindi naman sa hindi namin siya mahal. Napamahal na rin naman kami sa kanya, pero hindi pa rin namin alam ang tamang pagpapalaki. Oo, Elsa. Noong mas bata pa siya, hinahayaan pa nga namin siyang laruin ng mga kapatid niya. Pero habang lumalaki kasi siya, mas nagiging malakas siya. Lalo na kapag nagugutom. Hindi namin sila basta-basta maiwan kasama si Baby. Kaya pakiusap, Elsa. Huwag mo na lang sanang ipagsabi to sa iba. Nakakaasa po kayo, ma'am. Ayoko rin pong mapahamak si Baby. Kinabukasan, nalaman na lang ng lahat na umalis ang buong pamilya ni na Sir Luis at Ma'am Deborah. Naiwan lang si Ma'am Nida upang magbantay sa bahay
at sa mga katulong. Ayon sa kanya, nagbakasyon muna ang pamilya sa ibang bansa at walang kasiguraduhan kung kailan sila babalik. Sa mga katulong, usap-usapan pa rin na kaya daw umalis si Ma'am Deborah ay para makapagpagamot sa kanyang sakit. Kinausap rin ako ni Manang Nida isang araw at sinabi niyang balak daw akong pag-aralin ni Ma'am Deborah hanggang sa makapagtapos ako. Laking pasasalamat ko, Misteri. At kahit nagtatrabaho ako bilang kasambahay, nagpursigi akong makatapos ng kursong nursing. Pagkatapos kong makapasa, nagpaalam na ako kina Manang Nida, Sir Luis at Madam Deborah na magtatrabaho na ako sa pampublikong ospital. Misteri, sa tuwing may pasyenteng bata, lagi kong naaalala ang munti kong alaga na si Baby Matt. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbibigay niyo ng oras na basahin ang lihim kong kwento.